Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much at maraming salamat po sa lahat ng ating mga nanonood online. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kanina po ay pinapanood ko habang nagpe-praise and worship tayo. People are giving comments, people are giving reactions and mentioning names. Gusto ko po ipaalam sa inyong lahat, mga kaibigan, kayo pong nanonood ngayon, we are broadcasting live, no? Yeah, hindi po ito recorded. We are broadcasting live from RAINM Worship Center. At I would like to thank the beautiful people here. Yeah, come on. Yeah, give yourself praise God. Yeah, praise the Lord. At kayo din po mga nanonood, maraming salamat po. Alam nyo po, ang mga simbahan ngayon ay naka-online. Halos maraming churches ay naka-online. Alam nyo, ang maganda sa church online service ay may apat. No? Number one, hindi ka na problema ng parking. Yun ang una. Di ba? Pangalawang, maganda sa online service, kahit ano ang damit mo, pwede. Yung iba sa inyo siguro ito, nanonood, naka-short lang kayo, it's okay, no problem. Kayo po yung naka-pajama, nakahiga, it's okay, wala pong problema. Pangatlo pang maganda po sa online service, wala ka ng dahilan para malate. No, baka naman nanonood ka na nga, late ka pa. At ikaapat na pinakamaganda na magandang advantage ng online service. Sabi niyo po sa ko, ano? Yung bang pagka tinatamaan ka na ng sermon ng pastor, pwede mong patayin yung volume, no? I-mute mo ng konti. Anyway, we thank God for them. Kahit na merong lockdowns, may quarantines, at kung meron man ang inyong pinagdadaanan ngayon, I just want you to understand this, God loves you so much. He can reach down to you. Pwede kanyang puntahan wherever you are. If you are sick today, God's hand will be upon you in healing. If you are needing today, God's hands of provision will come to you. And everybody say amen. And we were now on our this will be our fourth leg ng ating pong series ng The Last Arrow. At alam nyo, hindi ko alam kung ano ang naging mga adjustments ng maraming tao sa atin pagdating po sa quarantine. No? Alam nyo, biglang nagtabaan ng mga utak ng tao sa social media. At alam nyo, eto na, no? Namumutik-tik ng TikTok ang mga accounts ng ating mga Facebook viewers and also yung ating mga social media accounts. Hindi lang yun, nagtabaan din ng mga utak natin, nakakaisip ng kung ano-ano. Hindi ko maintindihan, pero alam nyo mga kapatid, ang ating pong nangyari sa coronavirus, this is a challenge of number one of faith. Number two, this is also a challenge of obedience. Nasubok mga kapatid ang ating pong pagsunod, no? Nakita na ang mga Pilipino talagang talagang malikot at talagang matigas ang ulo, no? At ito po ay sinabi na ng ating gobyerno, huwag kayong magbibigay ng kung ano-ano mga balitang pangit. At nung nakakakita pa ako, meron daw isang prutas na nakakagamot ng coronavirus, kaya nagmahalan tuloy yung prutas na yon. May problema ngayon, wala kang mabilang diet, wala kang mabilang wala kang mabilang dulcolax. Kasi bakit? Kasi puro matitigas na ang ating mga sikmura, no? Meron pang isang nag-post, no? Para daw ma-cure daw ang coronavirus. Alam niyo kung ano? Hair blower. No, magugulat ka, hair blower, tapos may miss daw. Yung pang isa matindi, nag-post pa siya, ang sabi niya ay pumunta ka lang sa sauna bath, magpainit ka lang and mamamatay daw po yung coronavirus. Mga kapatid, this is not true. No, these news are not true. These suggestions are not true. Please don't believe it. Obey what the government is trying to say. Number three, also, this is not the challenge of faith. This is a challenge of obedience. But number three, this is also a challenge of creativity. Ano? Imagine niyo, you will be in your home for 30 days, mabuburyong ka, no? Nasa kwarto prinsesa ka, pumunta ka sa Sala Union, pumunta ka sa Banyo City, nagpaikot-ikot ka, tumambling ka, hinagis mo yung pusa mo, hindi mo maintindihan, this is a time for you to be creative. Meron akong nakita sa Facebook, ito yung mula sa SK ng Marikina, no? Itong ginawa nila, mga paalala, pinost nila ito sa social media, pinost pa rin nila ito sa kanilang mga lugar. Ito ang kanilang mga paalala para daw hindi tayo mag-infect ng coronavirus. Sabi niya, mag-alcohol sa kamay, hindi sa atay. Yan, very famous yan, di ba? Galing, di ba? Nilagyan nila ng creativity. Ito pang matindi. Pangalawa, ito nilagay nila. Ugaliing maghugas ng kamay, pati yung plato, pakidamay. Di ba? No? Ang ganda, di ba? No? Pati daw yung plato, pakidamay na natin. No?
Ganda yan. Mga kids, if you're watching here online today, please take note of this. Gayahin natin sila. Ito pa yung sinabi ng Marikina Heights SK. Sabi niya, guys, social distance daw ha. Iwas muna tayo sa mga maling tao. Di ba? Medyo iwas muna sa mga maling tao. Ito pang matindi. Sabi niyo, pakitakpan ang bibig sa tuwing umuubo, bumabahing, at nagkakalat ng chismis. Yan, mga magaganda yan, di ba? Dapat takpan ang mga bibig natin. At higit sa lahat, etong pinakamatindi sa lahat, ikalima. Tanong nyo naman sa akin, yung mga audience ko dito, kung ano. Eto yan, to avoid COVID-19 virus, please, iwasan po natin ang physical contact, lalo na kung may jowa na yung tao, di ba? Nandiyan niyo po, lalo kung may jowa na yung tao, di ba? Iwasan na natin yan. Now, gusto ko lang maintindihan niyo po yan, maraming nabuburyo ngayon. May nakita pa ako sa Facebook, isang kakaiba, no? Papakita ng ating tech people yan sa Facebook, yung video. Itong tao na to, wala nang magawa sa buhay. Tingnan niyo ang kanyang ginawa. Ayan yan ang kanyang ginawa. Ayan, ginawa niya. So sa sobrang, I don't know if you're watching on Facebook Live, if they're seeing this, wala na silang magawa. Pati yung ventilador, just to fill in the boredomness. Grabe, no? Yung iba sa atin dito, nagbubukas ng ref. Iba sa atin dito, yung 5 araw yung stock, naging snack. In one day. So, stock po yun, ha? Hindi po snack. Kaya mga kapatid, we must be creative enough. But kidding aside, let's get serious. Alam niyo mga kapatid, at these very times na meron tayong crisis, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, are you living in fear or are you living in faith? That's the very question for us. Are you responding in fear? Sa totoo lang, hindi na importante ang COVID-19 virus. Pero gusto lang po itong sabihin yung sa inyo lahat. Ang pinaka-importante ngayon, nandyan na ang COVID-19 virus. Ang pinaka-importante, what is your response? Are you responding in fear or are you responding in faith? Bakit? Kasi fear is, ito ang tanong niya, what if? Di ba, ito ang tanong ng fear paano na? Paano na ang sweldo ko? Paano na yung babayaran ko? Paano na yung life ko? Paano na kami kakain? Paano na kami makakaalis? What if? But faith response is this, even if. Ang fear ay ito, paano na? Di ba? Pero ang faith, kahit na. Gusto ko maintindihan nyo mga kapatid sa lahat ng nanonood ng nandirito. Kahit na may virus, God is still good. Kahit na mayroong crisis, God is still faithful. He will provide for you. He will take care of you. He will also protect you. Hindi hahayaan ng Diyos ang lahat ng itong mangyari nang walang plano ang Diyos. That's why we must not live out of fear. We must live in faith. Amen? Kung meron kang katabi ngayon, sabi mo sa kanya, live in faith. Yan, sabi mo nga sa mga katabi mo, those of you who are watching us live. Remember, ladies and gentlemen, there's no night too dark. There's no battle too hard. There is no situation too hopeless. And there is no chains. No chains are too strong. Ladies and gentlemen, bakit? With God by your side. Walang gabi na madilim, walang labanang mahirap, walang sitwasyong walang pag-asa, walang pagkabihag na napakalakas kapag kasama mo ang Diyos. We must always live in faith, not in fear. Can I hear an amen? Sabi nga ng aking mentor na si Pastor Rapi Panlilio, ito ang sinabi niya, social distancing must lead us to spiritual closeness. Mga kaibigan, habang ganitong kakaunti na ang social life, kailangang palalimin ang inner life. Hindi pwedeng matatapos ang 30 araw ng ating quarantine o baka nga, worst comes to worst, ang fear ng iba. Tumagal pa ng 2 buwan, katulad na nangyayari sa ibang bansa. Pero habang tayo ay may social life na kakaunti, dapat mas lalong lumalim ang ating inner life. Kasi kung pagkatapos ng 30 days, walang nangyari sa'yo, hindi naging close kayo sa family, hindi lumalim ang devotional life mo, ang lahat ng ito nabaliwala, ang tawag lang sa'yo na bored. So today, this morning, let us give the 4th leg topic ng ating series, The Last Arrow. And let's talk about today, the beating around the bush. Everybody say, beating around the bush. Ano ba itong beating around the bush? Alam niyo yung beating around the bush, basically,
ay isang idiomatic expression na nagsasabi ng ganito, to talk about a lot of unimportant things because you want to avoid talking about what is really important. Sa Tagalog, ito lang yan. Kayo ba ay nakadinig na nung tao pag nagsasalita siya, paikot-ikot lang yung sinasabi niya? Pag sabing paikot-ikot, ito lang pala yung tutumbukin niya, pero kung ano pa pagsasabi niya, no? Ang tawag po doon, mga kapatid, beating around the bush. No? Yung, alam mo, sasabihin lang niya na gusto ko niyang ligawan, di ba? Hala, di ba? Gusto ko niyang ligawan, pero ang dami po niyang pinagsasabi. No? O kaya gusto lang niyang mangutang sa'yo, kung ano mo pinagsasabi. Ang tawag po dyan, beating around the bush. Now, bakit po natin ito pag-uusapan? Anong kinalaman ito sa present crisis? While all churches and pastors are preaching about encouragement, how to live in faith and not to in fear, bakit natin ito pag-uusapan? Kasi mga kapatid, may isang tao sa Bible, bago tayo na-quarantine ng 30 days, ang buong Luzon, may na-quarantine for 40 years. Ang pangalan niya, si Moses. And just imagine kung naboboard ka ng 30 days. Di ba, Lenny? Di ba? Kung naboboard ka, di ba? How much more is Moses has been quarantined for 40 years? 40 years. Pastor, hindi naman na-quarantine si Moses eh. Si Moses, umalis ng Egypt. Nasa wilderness. Oo, eto. Siya ay na-quarantine ng routine. Do you got this, guys? Ano yun? Na-quarantine siya ng routine. Ikaw din naman, naka-quarantine ka ng routine. Maliit nga lang yung sala mo, tsaka yung ano. Pero routine na rin, di ba? First week, kain, tulog, gising, TV. Second week, kain, tulog, gising, wala ng TV. Third week, kain, tulog, paminsan-misang gumigising. At pagdating ka-4 na linggo, ito ng routine mo. Basilio, Crispin, nasan ka na? Medyo, nabaliw ka na ng konti, di ba? I hope some people are laughing with me sa social media kasi my audience are laughing with me tonight. Alright, now gusto ko lang matitan nyo, he's been quarantined by routine. Let me give you a background first. No? Bakit siya na-quarantine? Si Moses ay Jew by biology. Pero siya ay Egyptian by sociology. Alam niyo yun, siya ay isang Hudyo. Hudyo siya, no? By DNA. Pero ang utak niya Egyptian. Kaya haywire eh. Kaya may problema siya sa pag-iisip. Lalo pa nung nagulo buhay niya, nakialaman Diyos sa buhay niya. No? Naguguluhan tayo. Parang tayo, no? Sanay na sanay ka sa gala. Pagkatapos ngayon, biglang pinahinto. No? Parang mamamatay ka na. Parang wala nag-amen sa akin. Naman di ba yung sanay na sanay ka ng... Sanay na sanay... Yung dating hindi marunong mag-social media, nag-social media. Yung iba malapit nang mag-TikTok. No? Yung iba natutokso ng mag-TikTok, nagpe-pray na, no? Lead that into the temptation of TikTok. Natindihan nyo? Malapit na. Bakit? Kasi si Moses, Egyptian siya by sociology. He's been a prince of Egypt. He can do whatever he wants to do. He can travel anywhere he wants to travel. But this time, he has been quarantined by God. So let's investigate. Let us study kung ano ang ginawa ng Diyos. Alam niyo po ba ang quarantining na ito ng ating gobyerno? I believe this is the part of the Lord's plan. Kita nyo, ayaw nyo maniwala kayo mga nanonood sa akin sa online. No? Di ba, this is part. Pastor, is this part of the Lord? Yes. Lord's plan? Yes. I will tell you why. Let's try to look. In the book of Exodus chapter 2, we will go on to tackle 2 chapters and we will jump verses to verses. Now, it came to pass that in those days, this is a time when Moses was in Egypt still as a prince. Sabi na, it came to pass that in those days when Moses was grown, that he wanted out to his brethren and look at their burdens. This time, alam na niya that the Jews were his brethren. Look at the verse. No? He went out to his brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew and one of his brethren. So he looked this way and that way. And when he saw no one, anong ginawa niya? He what? I cannot hear you. He killed the Egyptian and hid him in the sand. Tingnan niyo to ha. Parang tama, pero mali. Tama? Ito na. And when he went out to the second day, behold, ito na. 2 Hebrew men, kasama niyang Jew, kasama niyang Israelites, were fighting. And he said to the one who did wrong, why are you striking your companion?
At ang sabi, then he said, "Who made you a prince and a judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptians?" Now, I have a question. No? Ito ang sa inyo, no? Di ba ang tindi, ginawa mo yung tama, pero ang response sa'yo mali. Tapos yung taong pinoproteksyonan mo, sila pa yung mali ang tugon sa'yo. Are you hearing me? Siya pa yung mali. Imagine mo, nagkawang-gawa ka na nga. Sabi nung kapwa niya Israelite, anong paki mo sa long hair ko? Anong paking nyo? Anong paki mo? Bakit? Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ba ako? Katulad ng pagkapatay mo. Aba, may nakakita. May nakakita. Look at the next verse. So Moses feared and said, "Surely this thing is known." When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses. Ito nangyari. Ito na yung quarantine niya, guys. So Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. Imagine niyo, mga kapatid, he now went as a prince, going out as a slave, as a nobody. He was a somebody, and suddenly he was a nobody. He can travel anywhere, and this time he cannot travel anywhere. He cannot go to the city of Egypt or the country of Egypt because of that scenario. Now, ano po ang point natin? Tanong po sa akin kung ano. In these times, you must trust God's no, not just God's yes. Ano po ito? Moses knew, his family knew, he was the next deliverer. He was the deliverer. He knew, I believe he knew. Bakit? Kasi nung bata siya, nag-alaga kapatid niya. Pag binasa niyo po ang Book of Exodus, nag-alaga sa kanya habang lumalaki siya, kapag kinuha siya nung anak ni Pharaoh para mag-alaga. This came Moses. I believe he knew. And I believe he was trying to do something good. He was trying to do something better. But God said this time, no. May na-experience na ba kayong ganon? Gumagawa ka naman ng ayos, pero parang ang langit, parang ang sagot ay no. Why? Because God wants us to trust Him with no, not just with yes. Bakit? Kasi kung gagawin ni Lord, pababayaan niya si Moses sa gusto niyang gawin at hindi niya pipigilan si Moses, Moses might probably be a deliverer, but before he will become a deliverer, he might probably destroy himself. Do you understand? Pangalawa, akong tingin ko, mga kapatid, God is trying to take away Moses from the familiar to another adventure. Ay, wala akong kausap. Itong nakikita ko, God is trying to take Moses away from the familiar to another adventure. Pastor, anong kinalaman nun sa bahay nga? Familiar na familiar ako eh. Di ba? Mga kapatid, familiar ka sa bahay mo. Di ba? Familiar ka dyan sa sala mo. But there is another adventure that God wants you to be with. Ano yun? Probably for years, you are not close with your family. This time, magiging close kayo. Take the opportunity to be close with your family. Na dati-rati, hindi na kayo kumakain ng sabay dahil hindi naman siya dumarating. Pag dumating siya, tulog ka. Pag umalis naman siya, tulog ka pa. But this time, you are all in one. That is an adventure as far as I'm concerned. My question to you is this: do you trust God in the no, not just in the yes? Kasi maraming bagay na mangyayari sa atin, God will answer no. Maraming mga bagay na sasagutin ang Diyos sa atin, ang sagot ay no. Di ba nag-expect kayo? Sana matapos na to. But God is saying no. How about, I have a question to everyone who's watching us live on Facebook. How about kung sabihin ng gobyerno ng Pilipinas, another 30 days. Oh, ako para sa akin, that is God's no. Ibig sabihin, if it is God's no, mga kapatid, it's a new adventure to venture. Wala na akong kausap. Wala na nag-a-agree sa akin. I have a question for you. Do you choose to stay in the familiar? Or do you choose or to live in an adventure? Si Moses has to say, God has to say, no! Kailangan mismo ang Diyos ang magsara sa kanya ng opportunity. Bakit? Because God is taking him to an adventure. Ngayon, sa panahon ng quarantine period ng Pilipinas at ng buong Luzon for 30 days, ngayon na-realize na ng mga tao ngayon that health is the new wealth. Na kahit palang dami mong pera, no? Pag may sakit ka, wala. Kanina, may nag-post sa Facebook and I know it's true because nakita ko yung post niya. Galing ito sa European
Broadcasting Network. At sabi niya, nakakalungkot na ikaw ay nag-a-attend o doktor ka or medical personnel ka na malapit nang mamatay ng COVID-19 virus. Meron daw isa na matanda, malapit na siyang mamatay, alam niya malapit siyang mamatay, nagmamakaawa at sinasabi, pwede bang for the last time, makita ko man lang, mag-greet ko ang mga mahal ko sa buhay, especially mga apo ko. So ang ginawa nitong nurse, kinuha yung phone niya, nag-video call just to see yung mamamatay na. Imagine, just to see for the last time. Kasi pag namatay ka sa COVID-19, you will die alone. No? Walang makikipaglibing sa'yo. Walang ililibing kang mag-isa. Ganun lang yan, you will be alone. That's why this time, health is the new wealth. Can I hear an amen? No? Health is a new wealth. Na-discover natin that this time, not only that health is a new wealth, peace is the new rich. No? Yung kahit may pera ka pero wala kang mabilan, taranta ka rin no? Yung mga ang ganda-ganda ng SUV mo pero hindi ka naman makadaan. Ang mura-mura ng gasolina, hindi mo naman magamit. Wala akong kausap. Di ba? Hindi mo naman siya magamit. This time, ang pinakamahalaga na lang, yung peaceful ka, natutulog ka ng gabi, tapos payapa ka, lumalakad ka sa palengke, pupunta ka ng supermarket, payapa ka. And I think this is the new rich. Pero alam nyo, dadagdagan ko po ito. At gusto ko po sabihin sa inyo that kindness is the new cool. Alam nyo, this time, samantalang lahat ng maraming tao ay nagkakagulo, nagagalit, umiinit ang ulo, nabubuwisit, gumagawa ng paraan. Mga kapatid, kindness is the new cool. Yesterday, we were given a quarantine pass sa bahay. Alam nyo yung babae, alauna ng tanghali, dala-dala niya yung quarantine pass, she's still cool. Pag sabing she's still cool, hindi siya masungit. Alam nyo, pagkatapos mo niyang ibigay ang quarantine pass, sabi ko, ate, good work po ate. Ngumiti lang siya. Hindi ko lang alam, mata lang nakita ko kasi nakamask So, alam ko ngumiti siya by faith in Jesus' name. Okay. So, ngumiti siya. Alam nyo, pag ngiti po niya, sabi ko, alam nyo, this time, batiin nyo naman yung mga barangay captain, no? Yung mga barangay tanod na dinadaanan nyo, sabihin nyo, hey sir, good work po kayo. Bakit po? Kung kami nga napapagod ng katutulog Kayo pa na nandiyan dyan sa mga borders. Batiin nyo naman, why? Kindness is the new cool. Now, let's talk about that na. Ito na. So, God said to Moses, no. You must trust God's no. Not just God's yes. Ito na. Talon tayo ng isang chapter. Ito na si Moses. Ito na yung quarantine routine. Now, this time, Moses was 80 years old. By the way, si Moses po, nung umalis sa Egypt, 40 years old. Nung ma-meet niya si God in a burning bush, 80 years old na siya. Imagine mo, 40 years kang quarantine, talking to your sheep. Yeah, uuwi, sheep uwi. Sa sobrang buwisit mo, yung sheep mo mura na. Di ba? Nakuha nyo, di ba? Parang, ang hirap, no? This time, sabi niya, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Everybody say Midian. Louder, please. Midian. Ano po ito? And he led to the flock at the back of the desert, and he came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. Eto na, bakit ba ang topic natin is beating around the bush? Ano bang kinalaman nun? Eto na, nakita niya, the Lord appeared to him in a flame, not through an angel, not through a miracle, but in a place, in a fire, flame of fire, in a burning bush, in the midst of the bush. Now, sabi niya, so he looked and behold, and the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. At ito, then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not return. Kung ito po'y babasahin nyo, mga kapatid, this is just another story of God's manifested glory to any person. Pero gusto ko lang ito sabihin sa inyo, no? Nasaan si Moses during this time? Nasa desert siya of Midian. At gusto ko sabihin sa inyo, according sa mga nagpag-aaral, sa Midian, very common. Everybody say very common. Very common ang maraming bush. At very common na ang mga bush nag-aapoy. Bakit nag-aapoy? Mainit dun Kaya nga, di ba, may tinatawag na mga bushfires. Sa panahon na to, during this time, very common, kung ikaw si Moses, natural na lang sa'yo ang bush
Alam mo, yung bush nag-aapoy kasi napakainit eh. But this time, biglang nagkaroon ng ibang direksyon si Moses. This time, nakakita siya ng isang bush. May apoy nga, pero ang problema, at etong maganda, hindi nasusunog yung mismong leaves and bush. Are you hearing me? Bakit ito ginawa ni God? Pwede naman siya magpadala ng angel eh. Yeah? Katulad ng ginawa niya kay Gideon. Pwede naman siya magpadala ng angel katulad ng ginawa niya kay Lot at kay Abraham. Pwede naman siya magpadala ng maraming bagay para pakita. But why in the bush? You know why? Ito yung sayang ang bakit. Because God is breaking Moses' familiarity. Are you listening to me? Binibreak ni Lord yung familiarity ni Moses. Kasi normal na may bushfire eh. During that time. Ano yun? God is breaking Moses' familiarity. Number 2, God is catching his attention. Alam niyo mga kapatid, itong nangyari sa atin na quarantine, nangyari sa atin na lockdown, ano pang itawag niyo? Alam niyo, ito po, God is just catching our attention. Kapag hindi mo nakita na kinakausap ka ng Diyos, alam niyo ba si Lord, nagbibiting around the bush? Ang dami niyang sinasabi sa atin, oh. Problema ka, di ba? Napilayang ka, nawalan ka ng di ka makasakay. Alam niyo kung ano lang sinasabi, umiikot yung sinasabi niya, pero ang gusto niyo lang sabihin, hey, palaliman mong inner life mo. Get close to me, not get close to your neighbors. Huwag ka maging close sa social media, maging close ka sa akin. God is catching Moses' attention by burning around the bush. This is what I discovered about life. Did you know that God's will is not a map, it's a match. He shows you the way by setting you on fire. Ang kalooban ng Diyos ay hindi mapa, kundi isang posporo para ituro niya sa iyo ang daan. The first thing that He will do is He will set you on fire. The first thing that He will do is He will revolutionize you. The first thing that He will do is not to change your situation, but He will change your condition. Alam nyo, napakatindi sa times na ito, dapat mas malalim ang ating pananalangin mga panahon na to. Sa panahon na ito, nakakaunti lang ang social life. Ito dapat ang panahon na mas nakapag-devotion ka. Ito ang panahon na dapat mas lumalim ang relationship mo kay Lord. Mas lumalim mga kapatid. Bakit? Because after this, I will tell you one thing. God will lead you into a way that is better than this. I believe, and this is a prophecy to those who are watching us live today on Facebook and also to my audience today. I believe after this, it will be better. After this, you will be bigger. After this, you will be deeper. And after this, you will be wider. And because after this, you will never be the same again. Yung calling ni Lord magiging lalalim. Yung mga bagay na hindi mo napapansin, mapapansin mo na. Because He's showing you a map by setting you on fire. Today, we are on fire. Si Lord, naglagay ng fire sa bush. Pero yung bush, hindi na burn, hindi na consume. Alam nyo, si God, hindi naman siya yung bush eh. Si God yung fire. Alam nyo, tayo ngayon ay under fire. But ladies and gentlemen, itong under fire na to, dapat hindi ka malusaw. Hindi ka dapat masulog. Hindi ka dapat bumigay. This is not the time for you to give up. This is not the time for you to backslid or to backslide. This is not the time for you na magreklamo. This is the time for you to be on fire for God. Because you cannot be consumed. Are you hearing me? And I know those who are watching us live on Facebook, you can click amen. You can praise the Lord. If you are there, mag-amen kayong katabi nyo, sikuhin mo yung katabi mo, something like that. And let's get on fire for God. Can I hear an amen? All right, look at next verse. Have the next verse. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Sabi niya, then he said, do not draw near to this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face because he was afraid to look upon God. Look at the next verse. Now therefore, behold, the cry of Israel, God said, has come to me. And I have also seen the oppression by which the Egyptians oppressed me. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt.
I believe after this 30 days lockdown quarantine, the Lord is giving you a new assignment. There's a new assignment God has given you already. Tayo po ay isang linggo pa lang. Dapat na bubuksan mo na, na-unlock mo na ang assignment na gustong pagawa sa'yo ng Diyos. Sabi niya, I will going to send you. By the way, Moses never cried, di ba? To God to deliver the people? No. Sabi, kung ikaw yun, tatanungin ko kayo, no? Kayo mga narito makasama ko ngayon na audience. Tatanungin ko kayo, no? Wala ka namang kinalaman sa kanila. Layo mo na. You're about 40 years away. And you're about 2,000 miles away from Egypt. You never prayed. Di ba? Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako dito may buhay, may asawa, may biyenan. It's okay. Tapos all of a sudden, God is calling you to do an assignment. God is calling me to do an assignment. Tapos hindi naman ako yung nag-pray. Di ba sabi ni God, no? Ang nag-pray yung Israel. And you know the story, di ba? Pagpunta niya sa Egypt ulit ng pagbalik niya, di ba ang dami pang kumontra sa kanya, kontrapelo? Di ba? Yung gumagawa ka na ng tama, hindi mo naman to gusto, gumawa ka na ng tama. Nagpalagay ka ng mga pulis, nagrereklamo yung iba, dapat daw doktor ang ilagay sa border. Checkpoint nga, hindi check up eh, di ba? Wala akong kausap. Di ba? Yung gumawa ka ng tama, wala pa sa atin, no? Di ba? Kung ikaw si Moses, Lord, hindi naman ako nag-pray ha. Sila nag-pray, ba't ako pipiliin mo? Piliin mo na lang si Gio. Mas better si Jerome eh. Mas piliin mo na lang sila. Di ba? Yun na lang yun eh. No? Yun na lang. And look at what God said. Moses said. But Moses said to God, ito na. Who am I? Ito na yung beating around the bush niya eh. So si God nag-beating around the bush. Yeah? Uy. Si Moses din nag-beating around the bush eh. Para lang tumbukin yung importante, inikot-ikot muna ni Lord. Tapos si Moses din ikot-ikot oh. Tingnan mo yung katabi mo, umiikot-ikot na yung ano. Di ba? Yung katabi mo dyan na nanonood sa akin ngayon, umiikot na puwet, ba't tinatamaang ng preaching, di ba? Okay. Sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? That I should bring the children of Israel out of Egypt? Unang tanong niya, who am I? Alam, ba't wala ba siyang biodata? Di ba niya alam ang kanyang birth certificate? Sabi niya, who am I? Sino ako? Tapos sabi niya, ito, di ba? Unang sabi niya, oh, ito yung banat niya eh. May lima siyang tanong kay God eh. Lord, sino ako? I am not qualified. Sinagot siya ni Lord pag binasa niyo ulit yung mga verses eh. Anong sagot ni Lord? I will be with you. Oh. Lord, hindi ko to kaya. Kaya mo yan. Ba't mo siya kakayanin? Kasamahan kita. Lord, hindi na ako makakatiis. Mabuburyong na ako. Maboboard na ako. Isang linggo pa lang. Sabi ni Lord, sasamahan kita. Lord, di na namin alam ang kakainin namin. Wala na kami sweldo. Ang sweldo raw, oo nga, pasisweldoin kami ng isang buwan, pero sa 12 para ubibigay. E di, wala pa rin akong pera. Sabi ni Lord, don't worry, I will be with you. I will provide for you. Kung paano ang mga bulaklak, kaya kong pakainin ng mga ibon, kaya kong pakainin ng mga bulaklak, kaya kong damitan. Ikaw ba? Nakamukha ko, sabi ng Diyos. I will be with you. Moses said, I'm not qualified. Ano bang sabi ni Moses? I don't know enough. I don't even know your name. Wala akong alam, God. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Sinagot siya ni Lord. Sagot ni Lord, I am that I am. You know the story? Di ba, nagbalitaktakan sila. Paikot-ikot si Moses. Dami niyang tanong eh. Kamukha ng katabi mo, daming tanong. Di ba? I am that I am. Sabi ni Lord, ako nga. I will be with you. Ako, sa paghihirap mo, ako ang Diyos na kaya kang pagpalain. Sa sakit mo, ako ang Diyos na kaya kang pagalingin. Sa iyong kahirapan at obstacles at hindrances, ako ang Diyos na kayang umalalay sa iyo. Oh, bumanat pa si Moses, oh. Sabi ni Moses, pangatlo, they will not believe me. Pagbalik ko doon, God, okay, ikaw nga yan eh. Okay, paano sila maniniwala? God said, what is in your hand? Di ba? You know the story? Pinakuha yung tungkod niya, pinahagis, naging ahas. Tapos pinakuha uli, naging tungkod. Hindi lang naman yun na nangyari, may pangalawa pa eh. Basahin niyo yun. Kayo na magbasa. Di ba? Anong sabi doon? Anong kamay mo? Ilagay mo sa may dibdib mo, sa may boso mo, sa may dito, basta dito, somewhere here. Paglabas niya, nagkaroon ng leprosy or skin disease eh. Tapos ang sabi, balik mo uli. Pagbalik niya nawala. Anong sinasabi ni Lord? Meron ka na
Gagawin ko lang, I will move kung anong meron ka, kikilos ako kung anong meron ka, at mula sa meron ka, doon kita gagamitin, doon kita pagpapalain. Pwede naman bigyan ni Lord ng martilyo ni Thor si Moses. O, ito na, sa'yo na yan, ha? Pero bakit? Ang tanong ni Lord ay, anong meron ka? Mga kaibigan, anong meron ka ngayon? Anong meron ka? You have time. You have the social media. Ang dami mong account. No? Nakuha niyo po, yung iba is dati Facebook lang ang account, sa sobrang boredom, 10 ng account. Except bank account. Di ba? You have this. What is in your hand? Use this. Ito bang tanong ni Moses? I am not eloquent. God, buloy ako eh. Bulol ako. Lord, stammered ang tang ko eh. Anong sagot ni Lord? Itong matindi sagot ni Lord. I will be your mouth. Wow! Ano yun? Di ka makapagsalita? Just trust me. I will be your mouth. Pero alam nyo, itong matindi. Tayo ko ano? Lakas nyo naman. Isa pa. Ito, hindi naman talaga yun ang tanong niya kay God eh. Nagbibit around the bush siya. Ito talaga ang gusto niyang sabihin ni Moses. Send someone else. Hindi lang gusto niya sabihin. Ang tawag doon, beating around the bush. Lord, sino ka? Ano ako? Di ako qualified. No. Sa totoo lang gusto niya sabihin, wag ako. Iba na lang. Alam niyo, eto, no? Di ba ka nagtataka? Sa dinami-dami na may sakit, ikaw nagkasakit. Bakit ako? Sana hindi na lang ako. Sana yung kapitbahay kong chismosa na lang. Yeah. You know what God said? God said to Moses, sabi ni Moses, Lord, wag ako ha. Iba na lang ha. Iba na, yun lang yun, ikot-ikot lang siya eh. Si God, diretso, tumbok ko. And God said, alright, ayaw mo. Ito gagawin ko. Aaron will be with you. Who is Aaron? Si Aaron became the high priest during that time, during the priest of Israel. Ano nangyari? Kasamahan ka. Anong point niya? Wala ka ng dahilan. Wala ka ng kawala. Kayo mga nasa Facebook Live audience namin, wala ka na talaga magagawa. Quarantine tayo eh. Wala ka na magagawa kundi patawarin yung asawa mong lagi mong kagalit. Wala ka na magagawa, mga kapatid, para kumain kayo ng sabay-sabay, para mag-bonding, para manood ng TV, wala ka na magagawa. God is saying, wala ka ng dahilan para mapalapit sa akin. 30 days yan. Can I hear an amen? Wala ka ng dahilan para hindi ka magbasa ng Bible. 30 days yan. Wala ka ng dahilan para hindi ka makapag-pray. Kaya mo na magpuyat ngayon at gumising ng tanghali. Nung araw, nung may pasok, ginigising ka ng nanay mo, ayaw mong gumising ng maaga. Ngayon, ayaw kang paagahin ng gising ng nanay mo, inuubos mo yung pagkain. Kaya ang sabi ng nanay mo, anak, gumising ka ng tanghali para isang luto na lang. Isang kain na lang. Do you say, are you hearing me? Alam ko, tumatawa ka dyan habang nanonood ka ng Facebook Live, ha? Yeah? Number 2, you must trust God's. Number 1, you must trust God's no. Not just God's yes. I believe when God says no, God is taking you to a new adventure. God is taking you to a new height. God is taking you to a new assignment. But number 2, na gusto ng Diyos kay Moses at sa ating lahat na nanonood ngayon, number 2 is to turn to God's ways, not just to God's hands. Ano po yun? Sometimes we want God to move. Sometimes we want God to heal. Sometimes we want God to do something. Pero alam nyo, sabi ng Scripture, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. May ginagawa siya pa, parang di mo maintindihan. May mga battles na napakalaki sa'yo na parang hindi mo kaya. Tandaan nyo to, don't ask for God's hands. Only you must turn to God's ways at the same time. Na parang ganito, this moment of time, na nandito tayo ngayon sa situation ng buong mundo, not just the Philippines. Ano po yun? Na tayo po, mga kapatid, is saying, Lord, surrender ako ha. Surrender muna ako sa'yo. Okay, 30 days to. Lord, surrender ako sa'yo.
I have a question for you. Choose the past to be your future or the future to be your present. Mamili ka. Mamili ka, gusto mong piliin ng yung past mo, gawin mong future? Ano yun? Last time nga, dami mong trabaho, layo-layo mo kay God eh. Ngayon, eto, wala ka nang magawa. Ganun pa rin ba ang gusto mo maging future mo? O kung gusto mo yung future mo, na gagawin mo ngayon, ay gagawin mong present para makarating ka sa future mo. Are you following me? Do you get the point? Nung araw, yung past mo, ang pangit. Yung past mo, sobrang busy, wala ka ng oras. Sa pamilya mo, sa sarili mo, wala kang oras sa Diyos. Tapos ngayon, kinonfine tayo ng Diyos sa 4 na sulok ng mga bahay natin. Now, the question is, will you choose that past to be your present, to become your future? Or you want to change the future? Ilagay mo sa present ngayon. And what is that future? That my family will be blessed. Ilalagay ko sa present. That my family will be closer than ever. Gagawin ko yun sa present. Wala akong kausap. Na ang gusto mo mangyari sa future, ang pamilya mo maayos, kayong lahat ng inyong mga anak, ilagay mo sa present. Choose the future to become your present. Anong gusto mo? Sa future, makapaglingkod kay Lord. Sa future, mapalapit kay Lord. Sa future, may pagtawag kay Lord. Sa future, may gagawin si Lord. Sa future, mas malalim ako kaysa dati. Ngayon, naka-quarantine routine ka, ilagay mo yung future na gusto mo, ilagay mo sa present. Yun ang gusto ni Lord kay Moses. Ano yun? Ang gusto ni Lord kay Moses, o yung past mo, bitawan mo yun. Yung bang gusto mo maging past mo, yung nagkukunwari ka. Yung bang gusto mo maging past mo, yung nakamaskara ka, buong muka. Yung bang gusto mo maging past mo o gusto mo maging future. God is telling him, this will be your future, Moses. And I want you to say yes to your future so that your present will be yes as well. Ladies and gentlemen, when God pushes you to the edge, trust Him. Either He will catch you when you fall, or He will teach you to fly. Ang Diyos kapag tinula ka niya, either sasaluhin ka niya pag mahuhulog ka, o tuturuan ka niyang lumipad. Alam niyo ako, ang prayer ko, turuan akong lumipad. Sana hindi ng prayer niyo, lahat kayo pong nanonood, kayo pong narito sa ating center, sa ating worship hall. I hope your prayers that, Lord, turuan mo kaming lumipad. Hindi lang basta lumipad. Lumipad ng mataas. Nakasama ka. Because I believe one of this day, this is not yet the worst scenario for the world. The Bible says there will be famines and pestilences and people will cry out because it's too hard. Alam nyo, mga kapatid, I am not a doomsday pastor at ayoko po kayong takutin, this is not yet the worst. Marami pang darating. Alam nyo ba, para sa akin, practice lang to. Pinagpa-practice tayo ng Diyos for something bad or worse to happen. Pero kung ngayon pa lang, hindi ka napalapit kay Lord, lalo pa pag may worse. Ngayon pa lang, mapalapit tayo sa Panginoon. Can I hear an amen? Alam nyo, maganda ang nangyari kay COVID-19. Alam nyo kung bakit? Sabi ng grupo ng mga scientists sa ibang bansa, nagkaroon ng, wow, for the past 2 months, there was a drastic decrease of pollution all over the world. Wow, that's a very good thing. No? At alam nyo, itong sinabi nyo, at ito pang matindi, according to that study, yung 2 months ng pollution reduction, nakapag-save ng 4,000 children and 73,000 adults in China alone. Wow. You know what I got from God? Ask me what? Okay, say it to me. Ask me what? But God is challenging our faith. God is challenging our obedience. God is challenging our creativity during the time. But this is what also God told me. He is rebooting the earth. He is restarting the earth. He is healing the earth. Kasi for so long time, we abused this planet. No? We abuse this earth. This time,
Hindi na makapagbukas ang factory. No pollution. The cars. God is healing there. Alam nyo, pag sabi kong reboot, kung kayo may mga nagahang na cellphone at computer, kailangan mong i-restart. Ang tawag doon yung reboot. He's rebooting it para mawala yung hang. Para mawala yung clogs. Para mawala, no? I believe God said, pinabayaan niyo yung creation ko eh. Pinabayaan niyo yung masterpiece ko. Pinabayaan niyo yan. This time, I will allow this. Probably you don't like this, but I will allow this because I'm healing my planet. I'm healing my earth. I am still in control, God said. I am still on the throne, God said. I know what I'm doing, God said. Just trust me on the no, not just on the yes. Ang Metro Manila, eto siya bago mag-COVID-19. Pero after 1 week, after ma-quarantine, this is Manila now. Wow! Clear na, no? I hope hindi natin uulitin uli yung isang picture. Do you get what I'm saying? Kung may katabi ka ngayon, nanonood ng Facebook Live, online, kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang ganda ng gagawin ng Diyos itong 30 days na to. No? Kayo mga nandito sa kasama ko, sabi mo sa mga katabi mo, ang ganda ng gagawin ng Diyos itong susunod na 30 days. God is good. And God is wonderful. Si Mark Zuckerberg ay many years ago nung siya'y bata pa. Nag-imbita siya ng 2 tao para makasosyo niya sa business. Actually, 5 tao. 5 tao ang inimbitan niya para makasosyo niya sa isang business proposal. Pagkatapos ng tawagin yon, mga kapatid, 2 lang pong tao ang dumating. At ang 2 taong dumating na to, mga bilyonaryo na ngayon. Imagine mo, nag-offer siya ng opportunity, pero only 2 showed up. Di ba? Silang dumating. Yung pong isang dumating ay si Dustin Morkovich. Out of the 5, siya yung dumating. Isa sa dumating. Ang net worth niya, simulang $6.5 billion. Bilyonaryo. Yung isa pang dumating ay si Eduardo Zaverin. And right now, ang kanyang net worth is $3.4 billion. Why? Because nag-invite si Mark Zuckerberg for business opportunities, pero 5 yun, pero ang dumating 2 lang. These 2 guys took the opportunity against odds. And right now, look at them. Sila sa pinakamahiyaman sa buong mundo. Billionaire sa buong mundo. Why? Because they saw an opportunity in the midst of crisis. One time, Bill Gates was interviewed. Interview si Bill Gates ng isang reporter. Ang tanong ng reporter, Mr. Gates, ano ang sikreto? What's the secret of your success? At ang ginawa ngayon ni Bill Gates, kumuha ng checkbook. Pinilas yung checkbook, binigay dun sa reporter na babae at sinabi, magsulat ka ng amount na gusto mo, sa'yo na yan. At ang sabi ng reporter, Sir, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ulitin ko yung tanong, ibahin ko ng konti. Ano po ang sikreto ng inyong pagyaman? At ang ginawa ni Bill Gates, kinuha yung cheque. Inabutan siya ng cheque uli na blank. Pinirmahan niya at ang sabi, magsulat ka ng lahat ng amount na gusto mo. Sulat mo. At ang sabi for the second time, ayoko po, hindi po yun ang gusto ko. My question is this, Mr. Gates. What's the secret of your success? Ginawa ni Bill Gates, kinuha yung checking ni-reject ng reporter, pinunit niya. At sinabi niya, mga salitang ito. At ang sabi niya, the secret to my success is that I don't miss opportunities as you did now. You could have been the richest broadcaster in the world. Inabutan siya ng cheque. Actually, that's the secret. Sabi niya, ako hindi ko pinapawalan ng opportunity, Bill Gates said, pero ikaw pinawalan mo, binigyan na kita. Ladies and gentlemen, I believe so. God is giving us the opportunity. Come on, clap your hands if you may.
God is giving us the opportunity to get closer. God is giving us the opportunity to bond. God is giving us the opportunity to go higher and deeper. For years, you have not been reading books. Baka ngayon, pagkakataon mo na. For years, you're not reading the Bible. Mga ngayon, pagkakataon mo na. Because God is giving us the opportunity. Sayang, no? Kung ako yun, kunin ko yun. Pero hindi niya naintindihan eh. Alam po ba mga kapatid, COVID-19 is an opportunity. This is not something to be angry at with. Hindi itong panahon para magalit. Hindi ito ang panahon para magtampo. Hindi ito ang panahon. Ito ang panahon para sabihin, Panginoon, there is an opportunity. I want to know. God is beating around the bush. He's talking to us in different ways. Did you know? God is also talking to your boredomness. Nabobored ka, di ba? God is talking to you. Bakit? Kasi alam nyo, nakakwaranting ka na sa bahay, nakakwaranting ka pa sa routine, nakakabored yun. But when you said, God, I surrender, give me something, I want to hear you. Walang sayang sa presensya ng Diyos. Walang sayang na oras kapag kasama mo ang Diyos. There's no darkness in God. There's no hard situations in God. There's no chains too strong for God if God is with you. Father, maraming salamat ngayong araw na ito. Maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos namin. Maraming salamat po dahil anuman ang nangyari sa buhay namin, anuman ang nangyayari sa aming lahat, ngayong araw na ito, we are saying yes to your ways. And we are trusting your no, not just your yes. Panginoon, ngayong araw po na ito, I pray for those who are watching us live on Facebook. Panginoon, I declare that your hands will be upon them. I declare that your favor will be upon them and your supernatural grace will guide them through the 30 days quarantine period and season. Panginoon, ang prayer namin, Panginoon, na itong quarantine ay maging training naming lahat. Na matrain kami to be stronger, na matrain kami to be deeper, na matrain kami, Panginoong Diyos, para mapalapit palagi sa iyo. So that after these 30 days, we will never be the same again. Just like Moses, we have a bad past, pero after this quarantine, God, when we say yes to you, when we say, Lord, thank you, when we say, Lord, salamat, may gagawin ka, paglabas namin ng 30 days, Lord, we will be excited more. Mas magiging gutom kami more for your presence. That's what we desire. Lord, I pray to those who are watching us live on Facebook tonight or today, this morning, this day. Panginoong Diyos, ay my prayer, magkaroon ng hunger. Magkaroon, Panginoong Diyos, every day. Nagigising kami tuwing umaga. Hindi cellphone ang hawak namin, kundi prayer. Hindi hawak namin, Panginoon, ay cellphone or TV ang pinapanood, kundi Bible ang binabasa. That's our prayer. This is a time for us to be closer to you, God. Maraming salamat po. And Lord, mananatiling matapat ka, ano man ang mangyari sa aming lahat.